Bagaman hindi niya ito sinabi sa kanyang mga general, nagpasya si Napoleon na umalis sa Ehipto dahil ang direktor na si Emmanuel Jeff Sieyes ay naghahanap ng isang general na susuporta sa kanya sa isang kudeta. Kung ang general na iyon ay kahit sino maliban kay Napoleon, sa palagay niya, mawawalan siya ng pagkakataong makontrol ang France. At kaya, kasama lamang ang ilang mga kasamahan, umalis si Napoleon sa Ehipto sa dalawang maliit na frigate noong ika-23 ng Agosto, 1799. Hindi nakita ng mga British na nagpapatrolya sa tubig, dumaong sila sa Frejus noong ika-9 ng Oktubre. Sa kabila ng mga kabiguan sa Egypt, bumalik si Napoleon sa pagtanggap ng isang bayani. Nakipag-alyansa siya kay Sieyes, ang kanyang kapatid na si Lucien at iba pang mga konspirador. Ilang linggong nakikisalamuha si Napoleon at muling nakilala ang sarili sa lipunan ng Paris. Gayunpaman, naging malinaw na siya ay nagpaplano ng isang kudeta. Noong ika-9 ng Nobyembre 1799, kilala bilang 18 Brumaire, naglabas si Napoleon ng bulong-bulungan tungkol sa napipintong plano ni Jacobin laban sa direktoryo. Bumoto ang mga ancients na ilipat ang kanilang sarili at ang konseho ng 500 sa St. Cloud para sa kaligtasan. Samantala, isinailalim sa house arrest ng mga nagsabwatan ang mga direktor na wala sa plot, na nagpahayag na sila ay nagbitiw. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga ancients at ang 500 sa St. Cloud at natagpuan ang kanilang sarili na napapalibutan ng 6,000 tropa. Nagpatuloy ang debate hanggang sa naiinip na sumabog si Napoleon sa kanila. Ang kanyang iligal na panghihimasok ay nagdulot ng kaguluhan. Sinabihan ng mga tropa na may mga mamamatay tao sa mga kinatawan. Binuksan ng mga tropa ang 2 bulwagan sa pamamagitan ng puwersa. Nang maglaon ng gabing iyon, ang takot at pagod ng mga kinatawan ay hinikayat na magpasa ng mosyon na nagtatapos sa direktoryo. Nanunumpa sila ng katapatan sa isang bagong pansamantalang konsulado ng 3 lalaki, sina Sieyes, Roger Ducos, at Napoleon Bonaparte. Sa susunod na buwan, nakipagtalo ang isang komite tungkol sa mga tuntunin ng bagong konstitusyon. Sina Sieyes at Ducos ay natalo ni Napoleon. Noong ika-12 ng Disyembre, tinanggap ang dokumentong konstitusyonal na binalangkas ni Napoleon na naglaan para sa isang executive first consul. Sa isang referendum noong Pebrero 1800, ang mga Pranses ay bumoto 3,111.70 para kay Napoleon at 1,562 lamang ang hindi. Pagkatapos ng 10 taon ng kaguluhan, ang mga Pranses ay sabik na tanggapin ang makapangyarihang pamumuno ni Napoleon. Sa ganitong paraan, naging unang konsul siya ng Republika, isang tungkulin na angkop sa kanya, at simula ng kanyang pamamahala sa France na magbabago sa kasaysayan ng Europa.